Sinisikap na ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na maiuwi ang labi ni Mary Ann de Vera, ang OFW na nasawi sa missile strike sa Tel Aviv. Ilang Pinoy na rin umano sa Israel ang nagpahayag ng kagustuhan na ma-repatriate. Kaugnay niyan, makakasama natin si Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendiola. Magandang tanghali po mula dito sa Pilipinas, Ambassador. Magandang tanghali, Cheryl. Ma'am, Ambassador, kamusta? Kamusta na po kayo dyan? Kamusta ang sitwasyon? Mayat-maya pa rin ba ang missile at air strikes? Day 4 na ngayon, no, ng giyera. Nananatiling malapit kami sa mga shelters. Although medyo humupa ng konti yung dalas ng mga missile barrage. Ano na po ang update? Kamusta rin po ang ating mga kababayan? Sa palagay ko, gaya ng the rest of the team din siguro ngayon, they're trying to catch up on some rest. Kasi nung mga nakaraang gabi, sunod-sunod yung missile barrage. Wala pong tulog. So wala pong, kamusta po ang takbo dyan ng buhay? Nakakapasok po ba sa trabaho or wala munang pwedeng magtrabaho sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito? Sa ngayon, nasa state of emergency ang state of Israel, no? So, yung normal na trabaho at saka mga klase, suspendido. Pero dahil karamihan ng mga kababayan natin, mga caregivers dito sa Israel, ang expectation natin 24/7 din sila nagtatrabaho kasi normally kasama nila yung mga employers nila. May update na rin ho ba tayo ukol po sa pag-repatriate? Although it will take time po siguro dito sa labi ng namatay nating kababayan na si Mary Ann de Vera. Oh, like you said, it will take time kasi nga sarado yung airspace dito. So mahirap kami maghanap ng paraan kung paano siya ipapauwi. Ganun din yung husband niya nandito rin. So at the same time, pati yung passenger flight, ganun din. Walang lumilipad eh. Kamusta po ang kanyang asawa? Nakaharap niyo na ho ba? Nakausap niyo na po ba? Kamusta po siya? Nakausap ko na siya and understandably distraught siya. So we would like to respect um, kumbaga we'd like to give him some space to grieve. Ano po ba ang si Mary Ann ay caregiver? Ganun din po ba ang kanyang asawa? Yung information na yon hindi ganun kaklaro pero I suppose. Pero nagkaroon na po kayo ng pagkakataon na makaharap po mo siya mismo at ano pong assistance ang naibibigay po natin sa kanya? Ang humarap sa kanya, yung unang first responder namin, yung assistant labor attaché natin, yung acting attaché. Siya together with a colleague of mine dito sa embassy. Sila yung humarap at tumulong sa kanila dun sa Forensic Institute para i-kumpirma yung pag-identify kumbaga dun sa remains ni Mary Ann. Kami naman, over the telephone kami nag-usap ng asawa ni Mary Ann. Paano po? Ano ang kanyang state? Ano pong mga napag-usapan ninyo? Gaya ng nabanggit ko, Cheryl, he is in a state of grief, di ba? So yung mga details sana ng i-discuss namin sa kanya, paunti-unti namin tinitake up. Because we need to give him space Opo. to grieve for the death of his wife. Saan po siya nananatili? Kinupkup muna po ba natin ng ating pamahalaan? No, he is with his employer. No. Um, ayon daw po sa mga kaanak nila sa Pangasinan ay gusto rin pong sumama ng kanyang mister na umuwi sa Pilipinas. Though, ayan nga po, napag-usapan natin kanina na at this point, both are impossible na makasama siyang pag-uwi at maiuwi pa yung mga labi po ni Mary Ann, ano? Ano na, Exactly. Walang eroplano. opo, opo. Bukod po kay Mary Ann, may iba pa po ba tayong naiulat na missing, Ambassador? Walang kaming report na missing. And at this point, paano po yung ugnayan sa mga kababayan natin, assistance din po na naibibigay natin sa ating mga kababayan po dyan? Sa ngayon, naglabas kami ng survey nung Sunday.
to check yung welfare ng mga kababayan natin, yung safety check kumbaga. Doon nila sinusulat kung ano yung mga nais nilang serbisyo na makuha from the embassy. Itong mga nakuha naming information, isa-isa naming tutugunin at the rate that we are able to do so. May bilang na rin po ba tayo gaano na karami yung nagpahayag pong may kagustuhan na magpa-repatriate, Ambassador? So right now dun sa list namin 41 lang out of 26,675 na kababayan. 41 lang ang nag-indicate na gustong umuwi. Kung mag-escalate po, paano po ang evacuation plans, Ambassador? Cheryl, it's ang operational yan, and the thing that we need to consider are airports. Kasi kung walang eroplano, hindi rin namin mamumove. Kahit na mamove namin sa third country yan, eroplano pa rin ang kailangan namin. Ang problema naman sa eroplano, kung ang airspace sarado, hindi rin makakalipad, hindi makakaland. Kaya ngayon, ang best advice na pwede namin ibigay sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Israel is to stay sheltered. Huwag lumabas unnecessarily. Pag narinig nila yung yung sirena at saka yung advice dun sa cellphone nila, they have to seek shelter. Yun ang best advice ngayon. At yun naman po ay klaro na no, sa mga kababayan natin, Ambassador, sa lahat po ng kababayan natin, alam nila, pag nakarinig ng sirena, alam na nila kung anong unang gagawin. They're all, na-brief po sila sa bago sila makarating po dyan sa bansa or pagdating nila dyan sa Israel, ano po? Aware sila, Cheryl, no? At saka walang mga bagong workers dito. So, kumbaga, naranasan nila yung mga last few years dito na pag may sirena, dapat magtago na kagad. But of course, I will be very remiss kung hindi ko paulit-ulit na sasabihin to sa ating mga kababayan. At yun nga po, ulitin po natin, Ambassador, ano po muli ang inyong mensahe, paalala sa mga Pinoy na nasa Israel at sa kanilang pamilya na nag-aalala po dito sa Pilipinas? Sa mga kababayan natin dito sa Israel, no, ang panawagan ko, please join the embassy's WhatsApp channel. Ang pangalan ng channel natin, Philippine Embassy in Israel. Dito nyo makukuha yung latest na information na naisiparating ng embassy or ng Israeli government. Kasi kung minsan may mga information kami na verified na maaga namin natatanggap, kaya namin pinapadala ito sa ating WhatsApp channel. Ngayon, the same information naman available sa Facebook, pero dahil WhatsApp ito, so tumutunog sa cellphone ninyo, nano-notify kayo. Ngayon, meron din kaming nailabas na survey at makikita nyo sa WhatsApp channel yan para maipagbigay alam ninyo sa amin kung ano yung mga pangangailangan ninyo para matugunan namin ito. Ngayon, dun sa mga kapamilya dyan sa Pilipinas, nais namin parating sa inyo na yung internet at saka cellphone calls naman are still available. Hindi ho nag-down. So, kung gusto ninyong tawagan yung mga kapamilya ninyo, please do so. Pero ang panawagan ko lang ho, no, kasi may napapansin din akong may nagfi-fake news din ho. So, let's be very responsible po yung mga kababayan natin. Let's be very responsible in giving out news na kumbaga kung gusto lang madagdagan ng clicks o ng followers yung Facebook nyo, please don't do that. Because it wastes time in terms of resources then to verify ho kung ano yung mga napopost na fake news. Tulong-tulong ho tayo, no? Tulong-tulong tayo, sabay-sabay ho tayo dito. Kaya nasa Pilipinas ho kayo o nandito kayo sa Middle East, tulong-tulong ho tayo. And we all pray na sana this will pass soon. Sana ma-achieve ho ang peace as soon as possible. Marami pong salamat sa inyong oras. Dasal po namin ang kaligtasan nyo at ng ating mga kababayan. Salamat po, Ambassador Eileen Mendiola ng Philippine Embassy sa Israel.